Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Mahilig na talaga akong gumawa ng kwento, kahit nung nasa elementary pa lamang ako. Mga maikling kwento lang naman, kasi siguro, malakas talagang aking imagination. Madalas akong dumadalaw sa lolo ko. Isa siyang kolektor ng luma at iba't ibang klaseng libro. Minsan ako nagka-interest sa isang libro na nasa wikang Latin, kaya tinanong ko kung anong title nito at kung ano yung istorya. Ayon kay lolo, ang pamagat ng libro ay 5 demonyo. Kinuwento niya sa akin ang mga katangian ng mga karakter sa libro at hindi ang buong kwento dahil hindi rin naman kasi siya bihasa sa wikang Latin. Pero dahil nga sa imaginative ako na lang yung nagbuo ng kwento sa aking isipan base sa mga sinabi sa akin ni lolo. Lumipas sa mga taon. High school na ako at kasama ko sa klase ang aking best friend na pangalanan nating Bonard. Classmate ko na siya since elementary. Makulit siya pero mabait naman. May kaya ang kanyang pamilya dahil nasa abroad ang papa niya at meron itong mataas na posisyon sa trabaho. Hilig niyang basahin yung mga ginagawa kong istorya na kadalasan puro katarantaduhan lang naman kaya laugh trip kaming dalawa. Sa wakas, sa haba ng panahon na ginugol ko, natapos ko ng gawa ng istorya yung aklat ni lolo. Gaya ng inaasahan, agad-agad na binasa ni Bonard yung aking sinulat. Aaminin ko, may kakaiba sa kwentong iyon. Kasi pakiramdam ko may nakatingin sa akin habang ginagawa ko yung istorya hanggang sa matapos ko ito. Kinabukasan, pagpasok ko sa school matapos mabasa ni Bonard yung aking story, nakita ko na naghihintay siya sa may bleachers. Hinampas ko siya ng bag habang tumatawa. Nakaraniwan ko namang ginagawa upang batiin siya. Pero nung araw na yon, tinitigan niya lang ako ng masama at saka umalis papunta sa room kahit hindi pa naman nagpa-flag ceremony. Sa isip-isip ko, baka bad trip lang sa bahay nila kaya masungit. Mga tanghali, pinababa na kami para sa aming PE. Lumabas na ako pero nakalimutan ko pala yung jogging pants ko kaya bumalik ako sa room. Nakita ko si Bonard na nagkakalkal ng aking mga gamit sa bag. Nard, ano yan? Anong hinahanap mo sa bag ko? Usisa ko na naguguluhan. Tinitigan niya lang ako ng masama at hindi umimik. Napalunok ako. Kinuha ko na lang yung jogging pants ko saka umalis na lang. Sinabi ko sa aking sarili na kakalimutan ko na lang ang mga nangyari. Hindi naman kasi malikot yung kamay ni Bonard at isa pa, ako pa talaga yung pagnanakawan niya kumpara sa akin na isang middle class lang. Alam kong hindi siya magnanakaw dahil matagal ko na siyang kilala kaya nagtataka talaga ako. Kinabukasan, tambay naman ako sa bleachers habang kumakain ako ng snack ko. Nang makita ko si Bonard na dire-diretso ang lakad papunta sa kabilang bleachers. Tapos sinapak niya yung nakaupo doon na walang sabi-sabi. Syempre, nagalit yung sinapak niya. At gaganti sana ito pero kaagad silang naawat. Si Harrison pala yung sinapak niya. Bully kasi yun sa klase namin. Pero bakit naman yung gagawin ni Bonard? Ni minsan, hindi naman siya nakikipag-away. The following day, hindi pa rin kami nagpapansinan. Wala rin naman akong balak na lapitan pa si Bonard kasi masama na rin ang loob ko sa kanya. Bigla na lang kasi siya nagbago sa akin. Tinitingnan ko si Bonard sa klase kasi baka may gawin na naman. Pero napansin ko na nangingitim yung likod ng tenga niya. Kakaiba yung anino niya. Uwian namin. Nakita kong sinusundan ni Bonard ang isang kaklase namin na si Lavinia. Pagsapit sa dilim, niyakap niya ito at aaktong hahalikan. Mabuti na lang at nakaiwas ito, saka siya sinampal. Gago ka! Ang bastos mo! Sigaw ni Lavinia. Huy Bonard! Ano ba yan? Sigaw ko sa kanya,
sabay hawak sa kanyang braso. Dali-dali naman umalis si Lavinia na agad na sumakay sa dabaang tricycle. Ikaw may kasalanan nito! Sabi ni Bernard sa akin bago siya umalis. Ano naman ang kasalanan ko sa kanya? Isip-isip ko. Kinabukasan, hindi pumasok si Bernard. Bagamat galit ako sa kanya kasi nagbago na nga yung ugali niya, hindi ko pa rin napigilang mag-alala. Binalikan ko ang ginawa kong istorya. Pakiusap, kung mahina yung pananampalataya mo, huwag mo na itong pakinggan. Ang kwentong ito ay tungkol sa 5 demonyo. Ang unang demonyo ay magnanakaw na ginawan ko ng karakter na nagnanakaw. Di lang ng gamit kung hindi laman loob ng mga tao at bababuyin niyang mga ito. Ang ikalawang demonyo ay mapaghiganti na pinatay ang kanyang kaaway. Ang ikatlo ay ang mapusok na demonyo na pagkatapos niyang paglaruan yung mga tao, ginagawa niya itong kawangis niya. Ang ikaapat ay ang arsonista na sumunog at pumatay sa mga mamamayang mahimbing na natutulog. Ang huli ang demonyong kikitil sa buhay ng kanyang sinapian. Nag-alala ako kaya tumawag ako sa bahay nila gamit ang telepono namin. Hindi pa kasi uso yung cellphone noon. Sumagot ang katulong nila. Hello? Kaklase po ito ni Bernard. Nandiyan po ba siya? Hindi po kasi siya pumasok kanina. Tanong ko. Ay, si Bernard? Kasi kanina pa siya nagwawala. Naku, muntik kang sunugin ng bahay. Tarantang sabi ng katulong. Lydia, sino yan? Huwag mong sasabihin yung nangyari dito sa bahay. Ibaba mo na nga yan. Narinig kong boses yata ng nanay ni Bernard sa kabig ng binabayang telepono. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay nila upang siya'y bisitahin. Ayaw ko pa akong papasukin nung una dahil first time lang din nila akong nakita. Nakakapunta na ako dati sa kanila pero hanggang labas lang. Nahihiya kasi akong pumasok. Sinabi ko na lang sa kanila na best friend din ako ni Bernard kaya nakatuloy din ako. Napansin kong kinakabahan yung mga katulong kaya nagtanong ako. Okay lang po ba kayo? Tanong ko sa kanila. Si Bernard kasi nagwawala kanina. May hawak na kutsilyo. Nahiwa tuloy yung mami niya kaya nasa ospital ngayon. Halatang balisa na pag-amin ng isa sa mga katulong. Ganun po ba? Gulat kong sabi. Pwede ko po ba siyang puntahan sa kwarto niya? Sinamahan ako ng katulong sa taas kung nasaan yung kwarto ni Bernard. Pero nakalak ito at kahit katukin namin, walang sumasagot kaya kinuha na nung yaya yung susi. Pagbukas namin, sabay kaming napasigaw. Nakita namin si Bernard, nakabitin siya gamit ang isang nylon cord. Nakalabas yung dila niya at wala na siyang buhay. Napansin ko rin yung mga Latin na nakasulat sa kanyang dingding. Pero hindi naman siya marunong sa lingwaheng iyon. Nilibing din siya kagad pero hindi na siya dinaan sa simbahan dahil siguro sa kanyang ginawa. Tinanong ko si Lolo tungkol dito at ang tanging sabi niya lang, madaling kapitan ng masasamang elemento ang mga taong kulang sa pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Kaya mag-ingat tayo dahil sabi ng lolo ko, lagi lang silang nasa paligid. Hinihintay lang yung mga panahong mahina tayo para magawa ang kanilang gusto. Itago niyo na lang ako sa pangalang Teresa. Nagtatrabaho ako dati sa isang kilalang hotel sa Davao bilang isang receptionist. Gusto ko lang ibahagi ang aking nakakapangilabot na karanasan na naganap sa mahigit 2 taong kong pagtatrabaho doon sa hotel. Sana maintindihan ninyo dahil trying hard lamang po akong magtagalog. Bisaya po kasi talaga ako. Sanay na kami ng aking mga katrabaho na may nararamdaman ng mga hindi pangkaraniwan doon sa hotel. Lalo na kapag ang duty namin ay graveyard.
Kapag graveyard, ang naka-duty lang ay isang front desk, isang room attendant or RA, at isang gwardya. Hindi naman kasi masyadong kalakihan yung hotel namin. Ako yung nasa front desk. Yung guard naman nasa may lobby entrance. At yung RA naman, doon lang din sa lobby nakatambay kapag walang ginagawa. Minsan, may biglang tatawag sa front desk galing sa laundry area namin o minsan din galing sa kitchen ang tatawag. Kaso, wala namang sa aming tatlong pumupuntang laundry or kitchen area kasi nandun lang kaming tatlo sa lobby habang tumatawag iyon. Alam namin kung saan galing kung may tatawag dahil tatatak sa aming telepono. Minsan, sinasagot ko yung tawag kahit na kinikilabutan na ako. And as expected, hangin lang yung naririnig ko. Para akong tanga naghihintay na sana meron magsalita. Minsan naman, mabibigla ka na lang at biglang mag-on and off yung aircon dun sa lobby. Kahit wala namang gumagalaw at ang remote naman nakatago naman dun sa aking drawer. May mga guest din kami na tatawag sa front desk ng hating gabi dahil meron daw kumakatok sa kanilang kwarto at kung tatanungin naman nila kung sinong kumakatok, wala naman sa kanilang sasagot. Kung sisilip naman sila sa maliit na hole dun sa pintuan, wala naman silang makikita. Kahit ipacheck pa sa RA yung room nila, may kumakatok pa rin at yung RA ay nandun lang naman sa labas ng room nila at nakatayo lang. Hinihintay lang silang lumabas. Ako na mismo ay nag-i-inform sa guest na dumating na yung RA at naghihintay dun sa labas ng room nila. Isa pa, may isang American guest din kami na nagsabing isang gabi, nagising siya at paglingon niya sa kabilang kama, meron isang batang lalaking nakapatong sa kanyang asawa na naka-Indian seat, nakaharap sa kanya at nakangiti. Di kasi sila tawi matulog ng kanyang asawa ng gabing iyon. Nag-away yata. Di naman siya nag-sleep paralysis kasi nakakagalaw naman daw siya. At ang ginawa niya, pumikit na lang siya ulit hanggang sa makatulog. Kasi alam niyang kakaiba na yung nangyayari sa paligid. Ang hindi ko talaga makakalimutan ay nung minsan may kausap akong guest sa telepono. Yung guard at RA ay nasa labas at nag-uusap. Kita ko rin sila dahil glass yung front wall. Nagtaka ako dahil biglang bumukas yung elevator ng mga 15 seconds bago nagsarado ulit. Wala naman lumabas na tao. Usually kapag walang lalabas, magsasarado na ito ulit after 5 seconds. Nakatingin ako dun sa elevator mula pagbukas hanggang sa pagsara habang may kausap ako sa telepono. Inisip ko na baka yung ibang guest pinindot lang yung ground floor at di rin naman tumuloy sa pagbaba. Maya-maya, natapos na din kami ng guest sa pag-uusap sa telepono at pumasok na din yung RA. Sumilip siya sa may restaurant at sa CR na lobby at para bang meron siyang hinahanap. Pero hindi ko na lang siya pinansin kahit medyo nagtataka ako sa mga kikilos niya. Bigla na lang siyang lumapit sa akin at nagtanong kung nasa na daw yung babae. Nagtaka naman ako dahil ako lang naman yung babae na nandoon. Sabi pa niya, "Yung babaeng lumabas ng elevator?" Sagot ko naman sa kanya, wala namang babaeng lumalabas sa elevator. Nakatingin nga ako doon mula pagbukas hanggang sa pagsara. Wala naman akong nakitang lumabas. Nang bigla na rin pumasok yung guard at nagtanong din kung nasa na yung babae. Makikita din kasi nila kung may lalabas kasi yung elevator nasa tapat lang din ng lobby entrance. Ayon sa kanila, nagtaka nga daw sila na pagbukas ng elevator, may babaeng nakatayo sa loob ng elevator pero hindi nila klaro yung muka kasi naka-side view daw ito. Basta daw mahaba yung kanyang buhok na tinatabunan yung kanyang muka. Parang mga nasa 20s na daw ito at nakasuot lang ito ng maluwag at mahabang white t-shirt at naka-shorts na itim pero nakapaa lang ito. Pinaglalaroan daw kasi nito yung mga buttons ng elevator na nasa right side. Then maya-maya, nakita daw nila itong lumabas ng elevator at naglakad papunta sa akin. Pero di pa rin daw nila nakita yung mukha nito dahil ito'y nakayuko. Pero nung malapit na daw siya sa akin, di na lang daw nila pinansin at nag-usap na lang sila ulit.
kaya hindi rin nila nakita kung saan talaga ito pumunta. Kaya din pala pumasok na yung RA upang tanungin ako at baka may request din daw. Pagkatapos namin mag-usap-usap, nagkatingin na lang kaming tatlo at itinuon na lang namin ang aming mga isipan sa aming trabaho at dapat gawin. Pasensya na po kayo kung medyo bitin at hindi po masyadong creepy. Maraming salamat po sa inyo, mga perfect at judgmental na tao. Comment na lang po kayo dyan. Babasahin ko kung ano pong inyong masasabi, mapasincere man o mapawalang kwenta. PS. Hindi ko na-mention yung pangalan ng hotel for privacy reasons na rin po. Sana inyo yung mga itindihan. Habang nagtatype din ako nito kanina, may kasama akong hindi ko nakikita at pilit tinatype yung letter na Y sa keyboard ng paulit-ulit. Kaya huminto muna ako saglit. PPS. Ang ibig po palang sabihin ng PS ay postscript or pahabol sulat sa Pilipino. I-share ko lang kasi baka hindi nyo alam. Hello sa inyo at sa lahat ng tumatangkilik ng channel na ito. Just call me Marco. Ang story ko ay tungkol sa isang mais vendor na itago na lang natin sa tawag na Tatay Mon. Laging dumadaan siya dito sa amin kasi alam niya na suki niya na kami. Walang araw na hindi kami bumibili sa kanila simula na lumipat sila sa aming lugar. Mabait naman si Tatay Mon, pati na rin yung kanyang pamilya. Sila'y nagmula sa General Santos City, ngunit nang may nakalitan sila doon, sila'y umalis at dito sila nanirahan sa Laguna, sa lugar na sinilangan ng kanyang asawa. Ilang linggo pa lang mula nung dumating sila, agad na sila nagpatayo ng isang karinderya. Mahilig kasi magluto yung kanyang asawa at banding na nila ito. Katulong nila ang kanilang dalawang kasambahay. Naglalako rin ng mais si Tatay Mon para dagdag income. Ang kanilang mga anak ay nakatira na sa ibang bansa at may mga kanya-kanya na ring pamilya. Ayaw nga sana nila magtrabaho pa ang kanilang mga magulang, ngunit dahil dito lang din naman sila sasaya, sinuportahan na lang din nila. Naalala ko pa dati kung gaano kasarap yung mga luto nila. Sobrang swabe at sulit. Paborito namin tambayan doon at naging kaibigan din namin yung mag-asawa. Literal na masayahin at mahilig sa mga bata ang mga ito. Patuloy naman naging papayapa at masaya yung aming lugar. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Kumalat yung balitang may nakitang pugot na ulo sa talahiban sa isang kalapit na barangay. Ang taong ito'y nakilala pa rin naman ng mga kabarangay namin. Tanging ulo na lamang ang nakita sa kanya. Siyempre, sobrang natakot kami. Ilang araw pa yung lumipas, sunod-sunod na yung mga nakikita nilang parte ng katawan, ngunit ang mga ito hindi magkakaugnay. Ibig sabihin, katawan ito ng iba't ibang tao. Takot na kaming lumabas kasi di pa rin nakikilala kung sino yung gumagawa noon. Sunod-sunod na rin yung mga nawawala. Hanggang sa dumating yung araw na nagkaroon ng bulong-bulungan sa aming barangay. Si Tatay Mon yung pinararatangang aswang. Dahil simula raw nang dumating sila, nagkagulo na sa amin. Kaya raw sila siguro umalis ng Jensen ay dahil baka nabisto na raw doon na sila ngay mga aswang. Kaya raw di mahanap yung ibang parte ng katawan ng mga biktima ay dahil sinahog, niluto at ibinenta na nila ito. Hindi ako makapaniwala na pinagbibintangan nila ng ganon yung dalawang matanda. Para hindi naging mabuti sa kanilang mga ito. Kung dati, umaga pa lang, puno na yung mga upuan sa kanilang munting karinderya, biglang nagbagong lahat nung kumalat yung chismis na iyon. Wala na yung kanilang mga suki. Hanggang sa nagpasya yung dalawa na magsara na lang dahil ganun na nga yung nangyayari. Hindi na rin sila masyadong lumalabas. Medyo nalungkot ako pero sinasabi ko sa kanila na kahit ano pa yung maging kwento sa kanila, gagalangin at makikipagkaibigan pa rin ako sa kanila. Isang umaga, nabulabog ang lahat dahil sa isang sigaw.
Agad ako lumabas ng aming bahay at pinuntahan ko kung saan nagagaling na sigaw. Sa bahay pala nila Tatay Moon. Nakita ko nakahandusay na si tatay sa kalsada at may malaking sugat sa kanyang braso at tiyan. Samantalang yung kanyang asawa naman ay patuloy sa pag-iyak at sinasabi na tumakas daw yung gumawa nito. Naitakbo pa naman si Tatay Moon sa ospital. Samantalang nahuli rin yung tumaga sa kanya. Ayon din sa sospek, pinagplanuhan niya daw talaga ito. Alam niya kasi nagdidilig ng halaman sa labas ng bahay nila itong si Tatay Moon. At nung dumating na nga yung araw na handa na siyang gawin ang kanyang plano, sinakatuparan niya na nga ito gamit ang kanyang bagong hasang itak. Nagawa niya raw ito dahil hindi niya daw matanggap na bigla na lang nawala yung kanyang anak at hindi pa ito nahanap. Dahil na rin sa mga usap-usapan, naniwala siya na aswang sila Tatay Moon pati ang asawa nito. Ikinulong siya at kasabay nito yung patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis sa mga nakita nilang bangkay pati na rin sa mga nawawala. Bumalik din naman yung lakas ni Tatay Moon at siya naman ay nakaligtas mula sa panganib. Di nagtagal, nalaman rin kung ano nga ba talagang nangyayari sa mga biktima. At yung anak ng tumaga, nahanap na yung katawan doon sa bukid. Hinihinalang ginahasa. Habang nalulutas yung kaso, natigil na rin yung usap-usapan tungkol kila tatay. Humingi na rin ng tawag yung mga matatandang hindi nagpapanti na gumawa ng chismis sa kanila. Literal na mga tao rin pala yung mga naging kalaban namin noon. Hindi yung mga sinasabing aswang. Napakalaki ng epekto ng mga haka-haka o chismis na wala naman talagang basihan. Kaya bago tayo magbitaw ng salita, isipin muna natin kung ito'y makakabuti ba o makakasama. Nagpatuloy naman sa pagtitinda ng mga unang sila Tatay Moon, pati na rin ang kanyang mga nilagang mais. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa kwentong aswang at kababalaghan. Ayan, actually talang beses ko po na ginawa tong intro na to since lagi ko nababanggit Dolls and Spooks. Medyo hindi pa tayo nakaka-move on sa Dolls and Spooks. Pero ayun nga, wala tayong magagawa. Kailangan natin gumawa ng bagong channel at ito na nga yung kwentong aswang at kababalaghan. But anyway guys, so I hope you're all doing well. So let's go ahead and discuss ito pong mga kwentong mga binasa ko para sa video na ito. Unahin po muna natin dun sa first video at regarding nga po dun sa 5 demonyo. Okay, so ayun, actually ang kwento lang naman dito is yun nga meron siyang ginawang kwento na base sa isa pang totoong kwento, okay? Na pwedeng totoo, pwedeng hindi kasi nga Latin siya, hindi naman daw bihasa yung lolo niya dun sa Latin. So meron lang siya sigurong konting nalalaman kaya medyo nakuha niya yung gist ng story. Pero masasabi ko lang dyan, kaya tayo guys, mag-ingat-ingat tayo sa mga binabasa natin mga Latin, yung mga hindi naman natin maintindihan talaga, na alam natin na posibleng meron bad na meaning pala o meron palang hindi magandang mangyayari kapag binasa mo siya. Katulad nga yan, mga mahihilig kumuha ng mga spells sa internet na in Latin, mag-ingat-ingat ka kasi marami na akong mga nababasa at narinig na kwento na yun nga, sinaliban sila, nagkandalechi-lechi yung buhay nila. After nila gawin nga yung spell na yun na in Latin, akala nila lalakas sila, magkakaroon sila ng parang mangimiyaman, parang kunyari gayuma, ganyan. Pero yung pala parang sinasabi mo pala nun, parang binibigay mo yung kaluluwa mo sa demonyo and all. So yan, mag-iingat-ingat tayo. Tsaka yun nga, sa gaya nga nang nabanggit dito sa kwentong ito, yung pong mga taong depressed, yung may mga galit sa puso, siguro hindi sila masaya sa buhay nila, baka may problema sa family nila. Okay, sila yung mas prone para sa mga ganitong klaseng mga yun nga, yung sasanibang ka, ganyan. So, parang binibigyan mo lang parang easy way in yung pong mga masasamang espiritu para sanibang ka at saka or pakialaman nga nila yung buhay mo. So, mag-ingat-ingat tayo sa ganyan. Okay, mahirap sabihin huwag kang maging depressed. Okay, huwag karoon ng problema. Pwede ba yun? Syempre, hindi naman ikaw yung gumagawa. Well, most of the time, hindi ikaw, pero may mga times na ikaw rin gumagawa ng sarili mong problema.
Pero ayun, okay. So mag-ingat na lang talaga tayo lang ang magagawa natin. Then manalig tayo sa Diyos, okay. Doon naman sa pangalawang kwento regarding nga po dun sa haunted na hotel, okay. Now hindi naman niya binanggit kung anong pangalan ng hotel, basta nasa Davao daw. Hindi natin alam kung ano bang meron dun sa lugar na yun, bakit may nagpaparamdam doon ng mga espiritu. Maybe yung pong hotel na yun ay talagang haunted na, I mean yung kinititirikan na lugar, meron nangyari doon na baka may mga namatay doon o talagang parang daan siya ng mga espiritu, mga engkanto, ganyan. Kasi may mga ganun daw eh. Para bang may mga lugar daw na parang sa engkanto daw talaga yung lugar na yun. And then malas nga daw magpatayo ng bahay o ng gusali doon na either hindi siya matatayo ng maayos o kung matayo man, magkakaroon ng mga kababalaghan sa lugar na yun. Dahil nga pag-aari ito ng mga engkanto, ng mga hindi natin nakikitang mga nilalang. So might as well kapag meron ng balita tungkol doon sa ganyan, wag ka na doon magpatayo, wag ka na magpatayo ng bahay doon, wag mo na patayuan ng business, sumanap ka na lang ng iba. Okay, kasi may possibility na baka hindi rin naman maging maunlad yung business mo o kaya magkagulo-gulo lang buhay mo, baka ikamatay nyo pa kapag doon pinilit nyo pa doon tumira. So, di ba? I'm sure ayaw niya naman siguro mangyari yun na imbis na maging magandang buhay nyo, malasing kayo at saka maghirap kayo o worse nga, mamatay pa kayo, di ba? So, anyway, doon naman tayo sa third and last story regarding nga po ito sa aswang, okay? But not really, okay? Kasi nga, hinihilala nga na aswang, okay? Itong bagong salta sa isang lugar. Na unfortunately, ganun talaga yung thinking ng mga ibang tao. Kung siyempre, di ba, ikaw yung parang pinakalas na tumunta dun sa lugar na yun. Then after mo, coincidentally, nagkanda gulo-gulo na yung mga lugar, yung lugar na yun. Like, may mga namamatay nga, may nawawala. Yun nga, ikaw may karindere pa man din. So, parang, they put two and two together. And then yun, pag-isipan nila na baka nga ikaw yung kriminal o ikaw yung aswang na pumapatay ng mga tao. Which is unfair naman. Kasi not all the time na ibig sabihin porke ikaw lang yung pinakahuling dayo doon, ikaw yung huling pumunta and then nag-start yung mga problemang yun, after mo dumating, talagang ikaw na talaga yung may gawa noon. So, mag-imbestiga ka talaga sila, lalo lang katulad nito. So, muntik pang mamatay yung inosenteng tao na wala naman siyang ginawa, okay, nataon lang talaga na nag-start yung mga kababalagan na yun, yung krimen na yun, nung dumating sila dun sa lugar na yun, mali mo naman, coincidence lang talaga, or baka yun naman talaga yung purpose noong totoong suspect, ng totoong kriminal, na parang hindi nga maisip na siya yung gumagawa nun, yung para bang masisisi nila sa isang taong bagong salta dun sa lugar. Kasi nga, ganun nga yung mentality ng mga tao na kung sino yung bago, kung sino yung bagong salta dun sa lugar, siya yung pag-iisipan ng masama. Siya yung parang sa kanya isisisi lahat ng mga kamalasang nangyayari dun sa buhay niya. May nahulog kasi dito, kaya parang inaayos ko. Teka nga, ayusin ko muna. Ayan. Okay, anyway. So, ayun, ang masasabi ko lang, mag-ingat-ingat tayo sa mga ginagawa natin ng mga chismis kasi nag-ugat din ito sa mga chismis. Kasi nga, katulad yan, okay? So, baka may, paano pag napatay yung tao? So, pwede bang madaan mo na lang yung sa sorry, hindi ko sinasadyang machismis kita, okay? Or nasabi ko dun sa tao na pinagkalat ko na ikaw ay isa pa lang, na aswang ka pala. Hindi ko naman akalain na ganun yung mangyayari. Pwede ba yung ganun na may namatay na? Okay, hindi na pwede yung ganyan-ganyan lang. Kasi dahil sa sinabi mo, yun, nagkagulo tuloy kayo lalo doon. Imbis na, doon ka lang sa mga factual, okay, doon lang sa mga bagay na totoo naman talaga, yung meron ka talagang katibayan na talagang totoo yun, sinasabi mo, ayun, dapat doon lang tayo, okay? Kasi yung mga chismis talaga minsan nakakasira yan ng buhay. Although ako binayad ako, hindi ako ipokrita. Nakikinig din naman ako minsan sa mga kwento-kwento, ganyan-ganyan. Pero, ang ko lang, hindi ko naman pinagkakalat, okay? Hindi ko naman na pinagsasabi kung kanino pa. Siguro kung ganito na lang guys, kasi nga hindi ko rin kasi may may pagkaano rin ako. Marites din ako, pero hanggang kinig lang ako guys, hindi ako nag-i-spread. Pero siguro I think kung magagawa ka ng mga ganyan, kung hindi talaga mapigilan ang iyong sarili, might as well sa mga artista na lang, okay? At least yung mga artistang yan, okay, katulad ng makisawsaw ka sa kwento nila Dominic Roque at saka ni Bea Alonso, yun nga. Kung ano ba talaga yung totoong
reason kung bakit sila naghiwalay. Baka kasi may sinasabi silang na meron daw sugar daddy daw tong si Dominic o ganyan-ganyan na ewan ko, ayaw na pumirma sa prenup. At least mga artista ito guys, okay? So talagang alam na nila yan, bago pa sila dapat pumasok sa pag-artista, alam na nila talaga dapat na dahil mga occurrences, may mga pagkakataon na pagkichismisan talaga sila once in a while. At lalo na kung ganun kasikat, yun, talagang mas matindi yung mga chismis na mararanasan mo. Okay, testament lang yun na you made it big somehow. Kasi nga, yun nga, pinag-interesado sila sa buhay mo. Kung wala ka, no name ka na parang baguhang kang artista o wala silang pakialam sa'yo, wala, kahit siguro sumirko-siko ka pa dyan, kung ano pang gawin mo na kababalagan, walang papansin sa'yo. Kasi nga, sino ka ba? Hindi ka namin kilala. So, malamang, dapat aduhin mo na yan. Alam mo yan bago ka pumasok sa pagka-artista. So, ayun. Anyway guys, so yun lang po ang aking mga kwento para sa video na ito. So, please leave your comments down below. Kung may katanungan kayo, kung meron kayong gustong sabihin, may gusto kayong ipaalam or i-share, leave your comments down below guys. Tsaka paka-like po itong video and then make sure kung hindi pa kayo subscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa ating bagong channel sa Kwentong Aswang at Kababalaghan. Okay? So, yun lamang po guys. So, happy weekend. Okay, since Sabado ko ito i-upload. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls&spooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.